Katulad ng ibang gobernador sa bansa, isa si Rico sa tinatangkilik ng mga tao, lalo na pagdating sa pamamahal at pagiging malikhain nito. Pinatunayan nitong karapat-dapat ito sa kanyang posisyon, kaya halos lahat ay gusto ang gobernador. Good luck, Governor ah. Sa inyo lang po ang boto ko. Pagbati at pagbigay suporta ng isang mamamayan na tinatangkilik si Rico. Nakipag-fist bump naman si Rico dito habang may ngiti sa labi at muling pinagpatuloy ang paglakad. Kasalukuyan kasi itong naglalakad upang iraos ang kanyang kampanya sa bayan ng St. Jacobi. Kung tutuusin ay kahit hindi nito gawin ni Rico sa sariling bayan dahil malaki ang lamang ni Rico sa kalaban pagdating sa halalan. Mahal ka namin, Governor! Sigaw naman ng isang lalaking masayang kumakaway. Kumaway naman si Rico pabalik at bumulong sa kanang kamay nito na laging nakadikit sa kanya, na isa rin sa mga alagad ng pamahalaan ng kanya ring sekretarya. Make sure na may mga food supply silang matatanggap ha. Siguraduhin nyo rin ang safety ng lahat, lalo pa kung may mga health condition. Sabi ni Rico kay Lorvie. Nakapak na po lahat, Governor. Tungkol na lang po sa mga kalagayan ng ilan. Kasabay po dumating ang pangangampanan ninyo at mga nakapaligid sa BHW at iba pang health authority ng paligid. Ganun na rin po ang mga nurse na nakaabang kung may mangyari mang emergency. Napalagay naman ang loob ni Rico at muling pinagpatuloy ang paglalakad habang kumakaway sa mga tao. Governor, papicture naman po kami! Sigaw ng isang babae na pilit sumisingit upang makatakas sa mga bodyguards na nakaharang. Napansin naman to ni Rico, kaya hinayaan niyang lumapit ang babae sa kanya at kuhaan sila ng litratong magkasama. Kitang-kita kasing pagiging makinis ng kutis ni Rico at matangos itong ilong habang center of attraction ng natural na mapula nitong labi at makapal na kilay. Matapos ang paglalakad, dumiretso na si Rico sa stage kung saan gaganapin at kanyang ipapahayag ang kanyang talumpati para sa darating na butuhan ngayong taon. Bago po ako magsimula, gusto ko lang po munang tumanaw ng utang na loob at magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo. Sayong-sayo lang po ang puso ng bayan ng St. Jacobi, Governor! Sigaw ng isang babae habang hawak ang torpoli ni Rico. Halos mabingi naman ang lahat sa sigawan dahil sa pagsang-ayon. Napangiti naman si Rico at pinilit na patahimikin muna ang mga tao. Nakakagalak po para sa akin ang nakikita ko, sapagkat napakalaki po na nakarangalan sa akin ang magkaroon ng pagkakataon na makapagsalita sa inyong harapan. Sa kabila ng matinding init at dami ng tao, pinilit niyo pa rin pong makapunta. Kaya maraming salamat po. At katulad po ng sinabi ko noon, ay hindi na po ako mangangako. Ipapakita ko na lamang to sa pamamagitan ng pagkilos at paggawa. May laman at may pruweba ang bawat detaling sinasabi ni Rico. Katulad noon, kaya tiwalang lahat ng mga tao at pinapanalangin na si Rico muling maging gobernador ng kanilang bayan. Sa kabilang banda naman, pinahid ni Paya ang pawis sa noon nito, sanhi ng matinding init. Halos malula pa ito sa dami ng tao na nag-uumpukan sa paligid. Paano naman kaya ako makakasingit sa mga to? Tanong ni Paya sa sarili dahil mauuna pa yata siyang mahimatay bago makalapit sa unahan. Nurse! May nahimatay po sa gawing bandaron! Taranta na sabi ng isang ginang at tinurong nagkakaguluhang tao. Napangiti naman si Paye dahil may kung anong pumasok na ideya sa kanyang isip. Ngayon, alam niya ng paraan na gagawin upang hindi siya mahirapan pa. Hala! Yung bata sa kasada na sagasaan yata! Sigaw niya. Nag-unahan namang magsitakbuhan ng mga tao sa harapan niya upang tulungan at tingnan ang direksyon ng kanyang tinuro. Napangisi naman si Paye dahil dito. Nagmisula kasi siyang reyna dahil halos nahawa ng kanyang daraanan. Excuse me po. Pagsingit ni Paye sa siksikan na tao. Ngayon, alam na ni Payeng malapit na siya sa unahan dahil naririnig niya na ang boses ni Rico. Everything is possible. Walang imposible kung muli nating susubukan. Napatunayan ko na sa paglilingkod ko sa inyo at sa pagmamahal ko sa aking serbisyo, mga kapatid. Pero ngayon at sa susunod na henerasyon ay mas lalo ko pa itong patutunayan at pagbubutihin. Tama nga naman.
Ang dami talagang hangang-hanga sa lokong to. Sabi ni Pai sa kanyang isipan nang tuluyan na itong makarating sa unahan. Lumingalinga si Pai sa paligid upang sana'y malapitan pang gobernador, pero halos lahat ng nasa paligid nila ay may harang na bodyguard. Ultimo sa kanyang harapan, may bodyguard at mga pulis, kaya wala talagang pag-asang makalapit siya dito. Isa akin ka na lang, Governor! Singhal ang babae sa tabi ni Pai. Halos takpan niya ang kanyang tenga dahil halos mabasag ang eardrums niya sa ginawa nito. Kung wala lang ganoong tao, baka tinapas niya ng bibig ng katabi. Ngayon, hayaan niyo po akong ipakilala sa inyong aking partido. Sambit ni Rico at sumanya sa host upang ito'y lumapit at ito'y magpatuloy sa pagsasalita. Inaalerto naman si Pai dahil wala na siyang pagkakataon pa. Huminga muna siya ng malalim at pilit nilakasan ng loob. Governor! Panagutan mo ang anak nating dalawa! Sigaw ni Pai sa kanyang gawi na halos maputol ang kanyang ugat sa leeg dahil sa lakas ng kanyang sigaw. Governor, sinong babaeng yun? Bulong ng isa sa mga kasamahan ni Rico. I don't know. Bar ba? Ala, oo nga no. Pumubunta pala sa bar si Governor. Narinig namang sagot na bulong ng host. Nakuyom na maaga ni Rico ang kamao, lalo pa nang magsimula na rin magbulungan at maghinalang mga taong umatin sa gitna ng kanyang pangangampanya. Napangisi naman si Pai ng palihim nang mapansin ang pagiging alerto ni Rico. Sandali lang inutusan ni Rico ang isang bodyguard at pinalapit sa kanya. Dahan-dahan lang po naman. Ang buntis yung tao oh. Sambit ni Pai sa bodyguard na halos kalad ka rin siya. Sinamaan lang siya nito ng tingin at inalayang lumakad papunta sa backstage. Doon na may sinalubong sila ni Rico at naglakad palapit sa kanila. Iwan mo na kami dito. Utos ni Rico sa bodyguard na agad naman itong sinunod. Who are you, miss? Miss? Magiging mag-asawa na tayo, Governor. Sorry, but I don't know what you're talking about. Hindi kita kilala at wala pa akong magiging asawa. Sure ka ba riyan, ha, Governor? O baka naman gusto mong masirang reputasyon mo? Kinuha niyang litrato sa bag kung saan kasama niyang gobernador sa isang bar habang sumasayaw. At ang isa naman ay sa isang silid kung saan magkatabi silang dalawa. Pinakita rin ni Pai ang pregnancy test sa harapan ni Rico at iba pang ebidensya kung saan nagpapatunay na kanyang sinasabi. No, it's just one night. At may nabuo agad sa pagitan nating dalawa. I can't believe this. Hindi kasi ito madalas magpunta sa bar, lalo na kung hindi naman kailangan. Isang beses lamang nagpunta si Rico sa bar kung saan ginanap ang birthday celebration ni Darwin na kanyang matalik na kaibigan. Aber, kasalanan ko ba yun? Akma pa sarang sasagot si Rico nang pumasok ang host sa loob ng backstage upang pabalikin ito sa stage. Governor, sorry for interrupting po pero kailangan niyo na pong bumalik sa stage. Oh, sorry. I'll be there in just a couple of seconds. Ngumiti naman ang host at masamang tumingin kay Pai bago bumalik sa stage. Inayos naman ni Rico ang buhok at kinuha ang contact number ng kanyang wallet saka inabot kay Pai. Just call me at 7 p.m. I'll send you a location to discuss this issue. Makakaasa ka, Governor. Hindi naman sumagot si Rico at bumalik na sa stage upang ipagpatuloy ang pagsasalita. Lihim namang napangiti si Pai at nilagay ang earpiece sa kanyang tenga. This is Agent Red. I already made the governor believe that I am pregnant according to the plan. We'll now proceed to another task. I'll be there in 35 minutes. Everything is under my control. No need to worry. Good luck, Governor. Ani Payat ngumisi bago tuluyang naglakad paalis. Habang naglalakad naman sa isang gilid, ay napansin to ni Rico kaya sandali itong nawala sa konsentrasyon sa kalagitnaan ng pagsasalita sa harapan. Napansin naman ng mga tao kung saan direksyon si Rico nakatingin kaya mas lalong nagkaroon ng usap-usapan ng mga ito. Mabilis namang tinapos ni Rico ang kanyang talumpati at bumalik sa kanyang upuan. Okay ka lang ba, Governor? Pansin kong kanina ka pa rin tulala.
Kung hindi, sabihin mo na lang. May mga nurse naman dito ang inihire mo para ma-check kung okay ka lang. Pagboboluntaryo ng personal driver ni Rico bago pa man sila umalis sa naturang lugar. Yes, I'm okay. Pagod lang po ako't puyat. Pagdadahilan naman ni Rico na pinaniwalaan ni Johnny at pinaanda ng sasakyan habang nakasunod ang ibang mga sasakyan ng kanilang kasamahan at ang mga pulisya na kanilang bantay sa kanilang likuran. Habang malalim ang iniisip ay biglang tumunog ang cellphone ni Rico kaya agad niya itong kinuha sa pag-aakalang emergency lang yun. Ako to, si Paye, ang magiging asawa mo. Ayos ka lang ba? Napansin ko na tinapos niyo agad ang kampanya ngayong araw. Sabi ni Paye sa text. Lalo tuloy naramdaman ni Rico ang pagsakit ng kanyang ulo nang mabasa yun. Sandali lang ay tumawag naman sa kanyang ama kaya sinagot niya ito. May plano ka na ba sa gagawin mo sa babaeng yun? Bungad ng tanong ng ama ni Rico na nabalitaan ang nangyari dahil sa nabasang article na si Rico at Paye ang laman ng usapan. Wala pa, Dad. Kahit ako'y nagulat din sa nangyari. You're lucky to have a baby, Rico. Ngayon ay maaari na nating ipasa ang kaalaman natin sa magiging anak mo na akin naman ding magiging apo. Sambit ng ama ni Rico sa kabilang linya na para bang natuwa pa sa pangyari. I'll make a DNA test. Oras na mailabas niya ng batang nasa sinapupunan niya. Wika na lang ni Rico at binaba ang tawag upang makapag-isip. Kung totoo nga ang anak niyang nasa sinapupunan ni Paye, ay hindi niya hahayaang magaya ang bata sa kanya. Manong, mag-U-turn ka. Dumiretso tayo sa isang restaurant. Utos ni Rico sa kanyang personal driver sa kabahagyang inilabas ang kamay mula sa sasakyan para sumayin sa mga kasamahan at pulis na huwag na siyang sundan sa kanyang pupuntahan. Let's meet in the restaurant at exactly 7 p.m. Sabi ni Rico at nisend ang voice message na iyon kay Paye bago pumunta sa loob ng sikat na kainan upang ipabukang buong restaurant. Dumating naman si Paye ng saktong alas 7 ng gabi. Nagkaroon ng kasunduan ng dalawa upang hindi na rin kumalat at lumala ang issue na paratang kay Rico. May posibilidad kasi na ito'y makaapekto sa pagtakbo niya ngayong butuhan, kaya kailangang maging malinis ang pangalan niya upang makasiguradong hindi maaagaw sa kanyang posisyon. Aba? Sariling bahay mo ba to, Governor? Tanong ni Paye kay Rico na mistulang namamaha sa disenyo ng bahay ng binata. Yup, dito ka na muna tutuloy pansamantala hanggat hindi ka pa nakakapanganak. Pinakilala rin ni Rico si Paye sa mga katulong na naroon, pati na rin sa kanyang personal driver. Tapos, magpapaksala ba tayo once na nakapanganak na ako? Sinamaan naman siya ng tingin ni Rico dahil sa sinabi niyang yun. Sus, juicy pa. Kung si Paye naman kasi ang tatanungin, ay wala siyang problema. Wala sa misyon niya ang kailangan niyang pakasalan si Rico, pero kung mangyari man yun, ay hindi na siya tatanggi pa. Simula bate wala pang naging nobyo si Paye. At kung tutuusin, hindi na siya lugi kay Rico. Bukod kasi sa gwapo at maganda nitong pangangatawan, ay nakakatiyak siyang may magiging maayos sa buhay ng magiging anak niya. Iwasan mo rin ang pag-post ng kung ano-ano sa social media tungkol sa ating dalawa. Gusto ko lang i-clarify sa'yo na wala tayong relasyon at tanging ang anak ko lang ang paki ko rito. Hindi pa ba sapat yung nangyari sa atin para masabi mong meron tayong relasyon, Governor? Mabilis namang tumayo si Rico at lumipat ng upuan ng ginawa naman ni Paye. Hindi tuloy maiwasang mapatingin ng mga tulong sa dalawa dahil paulit-ulit ang mga to sa ginagawa. What do you want? You. I want you, Governor. Uwi ka ni Paye at tinitigan ng binata. Hindi naman umiwas si Rico ng tingin at pinagmasdan lamang ang mukha ni Paye. Maiksi ang buhok nito na abot hanggang batok na lalong nagpabatas sa itsura nito at bumagay sa matangos na ilong, manipis na kilay at makakapal na pilik mata ng dalaga. Napalunok si Paye sa lalim ng titig ni Rico sa kanya, lalo pa nang unti-unti nitong nilapit ang mukha palapit sa kanyang mukha. You're not my type. Nabiti naman si Ereng pinaghalong saya at kaba ni Paye. Hindi mo ako type pero nagawa mo kong patulan. Because I'm drunk. Even if you're drunk, at least ginawa mo pa rin, no? Pagmamataas ni Paye
at hinigop ang kapeng nasa mesa. Hey, it's my coffee. Oh, bakit? Masama na bang tikman ng kape ng mapapangasawa ko? Sa inis naman tumayo si Rico at kinuha ang susi ng sasakyan. Balak pa sana itong habulin ni Paye, pero binalaan siya nitong wag sumunod. Asus! Sambit ni Payeng natatawa. Hindi man si Payeng nagtagumpay na bumigay si Rico sa kanya, nagtagumpay naman siyang inisin nito. Ngayon na wala ni si Rico sa kanyang tabi, ay pasimpleng lumakad siya papunta sa hagdan upang pumunta sa second floor at pumasok sa silid ni Rico. Swerte na lang niya dahil hindi ito nakalock, kaya hindi siya nahirapang makapasok doon. Bumungad agad sa kanya ang gray na disenyo ng kwarto. Grabe namang kwartong to, walang kabuhay-buhay. Usal niya't nilakang pinto. Matapos pagmasdan ng kwarto ni Rico, ay lumapit siya sa isang cabinet. Hinalungkat niya ito at humanap ng bagay na maaari niyang makuhaan ng malalim na impormasyon patungkol sa binata. Nang walang mahanap, ay lumipat naman siya sa isa pang lalagyan at lamesa kung saan naroon ng ibang papeles. Governor? Tanong ng isang katulong mula sa labas ng silid. Naging alerto naman si Paye at dali-daling inayos ang gamit na hinalungkat niya. Ganun na rin ang pagkakasunod-sunod ng mga papel na kanyang tiningnan. Bakit kaya nakalock ito? Hindi naman mahilig mag-lock si Sir ng pinto. Narinig naman to ni Paye. Mabuti lang dahil dala ng katulong ang lahat ng susi ng bawat silid at may duplicate ito ng susi ng gobernador. Hinanap ng katulong ang susi ng silid ni Rico. Sakto namang napadaan sila habang dalang panglinis. Nakalock pa lang ang kwarto ni Sir? Yun nga rin ang pinagtaka ko Pinapalagay pa naman ni Sir ang portrait na ito bago umalis. Mula raw to sa kanyang taga-suporta. Uwi ka naman ang katulong at sa wakas, nahanap rin ang susi ng silid. Pagkabukas ng silid ay malinis at tahimik sa loob. Ma'am Paye? Tanong ni Joel nang makita si Payeng pinapagbagang kamay. Oh, kayo po pala kuya. Magandang umaga po. Bati ni Paye sa lalaki nang maabutan niya ito, nakakatapos ang magdilig ng mga halaman sa hardin. Lingid naman sa kalaman ni Joel, tumawid si Paye mula sa second floor pababa, kung saan to saktong naabutan ni Joel na nagpapagpag ng kamay. Mauna na po muna ako sa inyo, ma'am. Marami pa po akong gagawin Manong, pasabi po sa asawa ko na may pinuntahan lang ako sandali. Makakaasa po kayo. Umalis naman si Paye at pumara ng taxi, saka bumaba sa isang parke bago naglakad-lakad habang sumisipol. Agent Red. Tawag sa kanya ng isang lalaking curly ang buhok na ang pangalan ay si EJ. Mabilis ka yata ngayon? Tanong ni Paye at sumakay sa itim na kotse. Ganun talaga. Tagal na kitang hinahanap sa organisasyon natin pero wala ka ron. Nabalitaan ko lang na may bago palang misyon na in-assign sa iyong agency. Tagal mong nawala Nasobrahan ka na sa bakasyon. Sus, na-miss mo lang ako Biro ni EJ kay Paye, pero hindi pala ito narinig ni Paye dahil pumasok na ito sa loob. Hi! Bati ni Paye sa mga kasamahan at naupo sa tabi ni Rina. Tinaas pa ni Paye ang isang paa at tiningnan ang ginagawa nito. Huwag mong sabihin ganyan ang ginagawa mo sa bahay ng gobernador. Hindi makapaniwalang tanong ni Rina kay Paye at binaba ang paa nito. As if namang gagawin ko yun di nabuko ako. Talagang mabubuko ka? Anong plano mo na yan? Darating ang oras at paghihinalaan ka ni Governor. Lalo na kung wala namang pagbabago sa tiyan mo. Natatawa namang lumapit si Sherwin sa dalawa habang inunguy ang bubble gum sa bibig. Taka ka pa. Kahit naman lumamon itong si Paye, ay hindi pa rin nalobo ang tiyan nito, no? Hoy, kasalanan ko bang mabilis ang metabolism ko, ha? Kesa naman sa'yo na puro taba lang ang laman. Taba ka rin. Baka gusto mong makita ang abs ko. Maybe hindi naman kailangan ni Payeng gumamit pa ng bagay upang mahalata ang tiyan nito Besides, impormasyon lang at background ni Governor ang kailangan. So I don't think na aabutin ka pa rin ng ilang buwan. Ay, kung alam mo lang, masyadong masikreto tong si Governor. Kung si Payeng nga, hirap na mahanap ang impormasyon Paano pa kaya ako? Dismayadong sambit ni Rina.
Calm down guys. Ako nang bahala riyan. Don't worry. Darating ang oras at lalambot niyang si Governor, no? Siguraduhin mo lang, Payi. Makapangirihang tao ang client natin na nag-uutos upang gawin ang bagay na yan. Makakaasa ka. Kung may pagkakataon, gamitin mo rin to upang mas mapabilis ang pag-track natin ng lokasyon na kung sakali. Wika ni Rina at inabuti ng isang pisang tracking device na triple ang liit sa bigay ni Sherwin. Tumayo naman si Paye at nagpaalam umalis upang pag-aralan kung paano niya ilalagay ito kay Rico. Nag-volunteer pa si AJ ihatid siya pa uwi at dahil tinatamad naman siyang maglakad, pumayag na siya. Pero pagdating doon, naabutin nila si Ricong nakatayo sa tapat ng gate habang ang mga kamay ay nasa magkabila ang bewang nito. Siya na ba yung si Governor? Yup, pogi no? Bumaba rin naman si EJ at sinamahan siyang lumapit kay Rico. Magandang tanghali po, Governor. Oh, magandang tanghali rin. Nagpaalam naman ang umalis si EJ upang bumalik sa departamento kung saan naroon ang kasamahan niya sa agency. Sinong lalaking yun? Boyfriend ko. What? Oh, bakit? Di pa ikaw na rin nagsabi na anak mo lang gusto mo at hindi ako? So, malaya akong humanap ng ibang lalaki, no? Aniya kay Rico at nang mapansin niya ang pamumula ng mukha nito sa inis, malakas siyang tumawa at tinulak ang binata. Biro lang! Ito naman, masyado ka namang seryoso, oh. Ipagpapalit ka ba naman namin ng anak mo sa lalaking yon? Ang point ko, miss. Huwag kang saan-saan pumupunta. Lalo na kung may kasama kang lalaki. Mainit tayo sa social media. At iniingatan ko ang pangalan mo. Kaya sana, ganun rin sana ang gawin mo sa reputasyon ko. Correction. Misis nang itatawag mo sa akin, Governor. Hell no. Tanggi naman ni Rico at akma na sanang papasok sa loob. Pero may isang grupo ng estudyante ang lumapit sa kanila. Governor? Hala, siya nga! Kinikilig na sambit ng isang estudyante. Sandali, siya po bang asawa mo, Governor? Wow, ang ganda naman niya. Yeah. This is my... Hindi alam ni Rico ang sasabihin sa harapan ng mga estudyante na nag-aantay sa kanyang sagot. Ngunit nang maalala niyang sinabi ni Pai sa kanya, ay ito ang kanyang sinabi. Mrs. ko. Saka hinawakan ng kamay ni Pai at nagpaalam ng pumasok sa loob. Sus, dami mo pang dahilan, Governor, ha? Iyan naman pala, type mo rin ako. Anong type ang pinagsasabi mo? Sus, tingnan mo nga yung kamay mo, oh. Kanina pa yan, simula nang pumasok tayo dito sa loob. Nag-e-enjoy ka ba, ha, Governor? Tukso ni Pai, kaya mabilis naman tong inalis ni Rico dahil hindi nito napansin na naroon pa rin pala ang kanyang kamay. Stop calling me Governor. Kung may ibang taong makakarinig niyan, lalo tayong pagdududahan. Ay, anong gusto mong itawag ko sa'yo, Governor? Okay, from now on, I'll call you Mister ko. Sa nasabi, ay muntikan pang lumabas ang alak na iniinom nito sa kanyang ilong. Mabuti na lang dahil mabilis siyang nakabawat hindi naubos ang alak. Tawang-tawa naman si Pai sa naging reaksyon ni Rico, kaya hanggang sumapit ang gabi, inuulit-ulit niya to. Dumaan naman ang ilang linggo at unti-unti na rin lumalamig ang balita tungkol sa kanila at sa susunod na linggo, nagsisimula ng butuhan. Mister ko, hindi pa ba tayo uuwi? Inaantok na kami ng anak mo eh. Sambit ni Paye habang nakahalumbaba. Hindi tuloy maiwasan ng ibang mga tao sa paligid na mapatingin sa direksyon ng dalawa. Pauwi na rin tayo maya-maya. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Wika naman ni Rico matapos siyang abutan ng tubig. Humikab naman siya at tiningnan ng suot na relo. 9:09 na rin pala ng gabi kaya nakakaramdam na siya ng antok. Kanina mo pa yung sinasabi. Bahagya pang nagulat ang binata nang sumandal si Pai sa kanyang balikat at pinilit ang talukap ng mga mata. Hey, Mrs. Ayaan mo na, Governor. Ganyan talagang mga buntis. Mabilis ang tukin. Intindihin mo na lang po. Wika ng assistant ni Rico. Yeah, I guess. Kami na pong bahala dito, Governor. Balitaan niyo na lang po kami.
Uwi ka ng Comelec sa kanya. Nagpasalamat naman si Rico at dahan-dahang binuhat si Paye na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Wala naman na raw ng personal driver na si Johnny dahil nasa bakasyon ito kung kaya't si Rico na lang magdadrive ng sasakyan. Nang makarating sa parking lot, sinakay niya si Paye sa loob at binuhay ang makina nito. Akma na sana niyang patatakbuhin ng kotse pero napansin niyang hindi nakasuot ng seatbelt ni Paye. Tulog mantika talaga. Hindi makapaniwalang sabi ni Rico at lumapit kay Paye upang isuot sana ang seatbelt nito pero unti-unti itong nagising. Isusuot ko lang sana ang seatbelt mo. Uwi ka ni Rico at hindi na binalak pang ituloy ang gagawin. Sinuot na lang ni Rico ang seatbelt niya at binuhay ang makina ng kotse bago ito pinatakbo. Mag-drive-thru muna tayo. Nakalimutan kong hindi pa nga pala tayo kumakain. Baka nagutom na rin ang anak ko. Pagbasag niya sa katahimikan. Siya nga pala, may binili akong mga damit mo sa backseat. At check mo nilang mamaya pagdating sa bahay. Dugtong pa ni Rico at sandaling lumingon sa tabi ni Paye. Tulog na naman pala si Paye kaya pala wala siyang naririnig na tugon mula rito. Sandali munang tinabi ni Rico ang kotse at lumapit kay Paye upang ayusin ang pagkakasandali ito sa upuan. Mukhang pagod na pagod ka. Unbelievable. Sa unang pagkakataon, hinawakan ni Rico ang tiyan ni Paye upang pakiramdaman ang anak nilang dalawa roon. Lingid naman sa kalaman ni Rico ay hindi totoong lahat ng dokumento at akusa sa pagbubuntis ni Paye laban sa kanya. Gawa-gawa lamang ni Paye yun at ng kanyang agency upang mapalapit kay Rico upang mahanap ang kanilang punteriya para sa misyon. Good evening, baby. I'm not ready to be a dad, but you came unexpectedly. Yumuko pa si Rico upang akma sanang hahalikan ng tiyan ni Paye sa pag-aakala nga totoong may bata itong dinadala. Ngunit isang malakas na hampas ang natanggap nito mula kay Paye nang ito'y magising. Manya ka! Untag ni Paye at sinuntok si Rico. Mabuti nilang dahil mabilis ang naging kilos ni Rico at hindi siya natamaan. Ngunit kahit ganon ramdam nito ang sakit ng kanyang kamao dahil sa lakas ang pwersa ng suntok ni Paye laban sa kanya. I don't have any intention to you, Kay. Kinakausap ko lang anak ko. Napangiwi naman si Paye at humingi ng pasensya. Akala kasi nito kung sinong taong nagdala sa kanya sa loob ng sasakyan. Lalo pa at naabutan niya sa ganong sitwasyon. Sorry na mister ko. Hindi ko naman alam na ikaw pala yun Muling paumanhin ni Paye kay Rico nang makababa na sila ng sasakyan. Hinabol pa ito ni Paye hanggang sa silid nito dahil hanggang ngayon hindi siya nito pinapansin. Go back to your room. Magpahinga ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nawawala ang pagsimangot ng mukha mo. Just go back to your room. Ayoko na muna makipagtalo ngayon. Masakit ang ulo ko. At isa pa, gabi na. Hindi pa din hanggat hindi mo ako kinakausap ng maayos. Paglaban pa muli ni Paye at sumunod kay Rico sa bathroom bago wala itong pakundangang binuksan. Anong ginagawa mo dito? Singhal ni Rico sa gulat at dali-daling kinuha ang towel sa kanilagay sa kanyang bewang. Huwag kang ang OA dyan. Wala naman ako nakita Isa pa, huwag mo akong pupunuin. Kung hindi, hahalikan talaga kita dyan. Di mas lalo pa kitang kukulitin para mahalikan mo na ako. Tukso pa ni Paye at mabilis na mulat ang magkabilang pisngi ng akma nga sana siyang hahalikan nito. Matutulog na ako. Nauutal niyang paalam at dali-daling tumakbo palabas ng silid. Naiwan namang natatawa si Rico sa reaksyon ni Paye at tuluyan ang naligo. Pagpasok naman sa loob, mabilis kinuha ni Paye ang earpiece at sermo ni Rina ang naririnig niya. Naku Paye ha, binabalaan kita. Trabaho yung pinunta mo riyan. At ayokong humantong ka sa point na siseryosuhin mong pagiging katuwang ni Governor. Biro-biro ko lang naman yun. At tingnan mo, at munti ka na siyang kumagat sa pain ko, no? Talaga? Kasi sa tingin namin, mukhang ikaw ang nabibitag sa sarili mong pain. Parang hindi mo naman ako kilala, no? Higit pa sa bilang ng daliri ng kamay at pa ako ang nagawa kong misyon ng walang sabit. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi naman sumagot si Rina at tinon ang atensyon kung saan lumabas na si Rico at kinuha ang cellphone nito.
Na-curious si Rina at isinumpa ang kamera, ngunit hindi niya makita kung sino ang katext nito. Sandali lang ay sinagot nito ang tawag. Nakamasid kasi sila mula sa computer nito kung saan nakalagay ang maliit na camera sa flower vase. Yes, Dad. No worries. I'll handle everything. Uwi ka ni Rico. Mabuti kung ganun. Ayokong may sablay sa mga plano ko at masayang lahat ng pinaghirapan nating mag-ama. Binuga ni Rodolfo ang usok ng sigarilyo habang kausap si Rico sa telepono. Hindi ko po kayo bibiguin, Dad. Baka naman, napapabayaan mo ng negosyo natin sa pagpasok ng halalan ngayong taon. Of course not. Ang posisyon kong pundasyon natin sa negosyo na to, kaya ginagawa kong balanse ang lahat. Sagot ni Rico bago lumakad at pumunta ng teres ng kwarto nito. Nadismaya naman si Rina dahil hindi niya na narinig pang ibang pag-uusap ng mag-ama nang lumabas na ito. Hello, Agent Red. Nandyan ka pa ba? Nakikinig rin ako sa usapan nilang dalawa, no? Mukhang epektibo talaga ang bagay na pinadala ng Sherwin. Uwi ka naman ni Pai at kinuha ang tracking device isang plastic kung saan nakatabi ang isang cabinet. Mukhang matagal pa bago ko mamit ang father niya. Hindi rin nabanggit ni Rico sa akin ang tungkol sa kanyang pamilya. Puro lang talaga siya negosyo-trabaho eh. Pero may naisip na akong plano. Dugtong ni Pai sa kanyang sinabi at mabilis inalis ang earpiece at tinabi ang maliit na tracking device sa ilalim ng kanyang relo. Ma'am Pai, may pinadala pong pagkain dito si Sir. Kainin niyo raw po bago kayo matulog. Pagbibigay alam ni Wayna habang hawak ng isang tray. Nako, nag-abala po kayo. Hindi nagkakala yung edad natin, Ma'am Pai. Ramdam naman ni Pai ang pagiging plastic ng kausap, kaya sinasakyan na lang niya ito at mas lalong iniinis. Ganun po ba? Pasensya na po ha, at hindi ko po agad na paghahalataan. Ngumiti lang naman si Wayna sa kanya at palihim na umirap. Hindi naman itong pinagtuunan ng pansin ni Pai at muling sinara ang pinto. Soundproof ang silid ni Pai, kaya hindi ito natatakot na makipag-usap sa mga kasamahan, lalo na kung nakasara naman ang pinto at nakakasigurado siyang walang ibang tao. Magsisimula na sana siyang kumain, pero napansin niyang hindi nakasara ang kurtina ng glass door, kaya lumapit siya ron upang sana'y isara ito. Pero napansin niyang isang anino ng lalaki mula sa labas, kaya binuksan niya ang glass door upang tingnan ito. Nang makalabas, ay nagpalinga-linga pa si Pai dahil biglang nawalang anino ng lalaking yun. At anong sinisilip-silip mo riyan? Halos lumundag ang puso ni Pai sa gulat nang may magsalita mula sa kanyang likuran. Bakit ka naman nagugulat? I just want to check on you. Tulog mantika ka pa naman. Kumain ka na muna bago ka matulog. At isa pa, gusto ko lang itanong, bakit ba kain ka ng kain pero hindi ka naman lumalaki? Napasimangot naman agad si Pai sa sinabing yun, Rico. Sa dinami-dami ba naman ang mapapansin mo? Yung pagiging payat ko pang talaga? Uy, may dapat ba akong mapansin tungkol sa'yo? Natigilan naman si Pai sa pagnguya ng pagkain na si seryosong ekspresyon ni Rico. Parang may laman din ang tanong nito sa kanya na naghihintay ng kasagutan. Bukod sa pasaway ka, ay wala ka ng ibang ginawa kung hindi ang pikunin ako. Dugtong pa ni Rico at kinuha ang gatas na ito mismo ang nagtimpla. Para namang nabunutan ng malaking tinik ng lalamunin ni Pai nang sabihin to ni Rico. Akala kasi niya ay naghihinala na ito sa kanya. Upang hindi na humaba pang usapan, ay siya na mismong nagsubo ng pagkain para sa sarili at tinaboy si Rico palabas upang magpahinga. Pakiramdam kasi niya, bumibigat na ang talukap ng kanyang mga mata at naghihintay ng kama para siya'y humimlay upang matulog ng mahimbing. Gabi na at wala pa rin si Rico. Mabuti na lang dahil tumawag ang assistant nitong kay Pai at sinabing nasa bar ito. Pangalawang beses na muling balik ni Pai sa bar dahil ang unang beses niya ay ang pag-set up kay Rico upang kuhanin lamang ng litrato upang ipakitang meron nangyari sa pagitan nilang dalawa. Kaya niyo ba siyang ihatid pa uwi? Tanong ng assistant nito habang akbay ito ng personal driver ni Rico. Opo, kami na pong bahala. Lasing na lasing ito dahil sa pagsa-celebrate ng muling pagkapanalo bilang gobernador. Ma'am Pai, ako na pong bahala rito. Buksan niyo na lang po ang pintuan ng backseat. Pakisuyo ng driver na Rico
Kaya mabilis tong ginawa ni Paye at sumakay doon matapos ding isakay si Rico sa loob. Hindi naman naging matagal ang kanilang biyahe dahil mabilis lang nakarating sa bahay nito at maayos na ihatid si Rico sa sarili nitong silid. Ako na pong bahala. Ngumiti si Paye at sinara ang pinto ng silid kung saan si Rico at Paye lang ang naroon. Lumapit siya sa flower vase kung saan niya roon nilagay ang maliit na kamera. Nagpaalam siya kay Rina na sandali niya muna itong alisin. Tutalasing naman si Rico at baka kung ano na namang sabihin ng kaibigan sa kanya. Balak na lang niya itong ibalik bago niya si Rico palitan ng damit at matagumpay na mailagay ang tracking device sa loob ng balat nito nang hindi nito napapansin at nakakaramdam ng sakit. Masyado mo kasing pinagdiriwang. Ayan tuloy, nalasing ka ng sobra. Umupo muna si Paye at inalis ang pang-itaas sa labit ni Rico. Sanay naman na siyang makakita ng abs at malalaking muscles, kaya hindi na ito bago para kay Paye. Wala tong mali siya ha, at saka lasing ka naman eh. Pang-gaslight pa ni Paye sa sarili at inangat ang ulo ni Rico upang isuot doon ang damit na pangtulog. Halos mabali pa nga ang braso at kamay niya dahil sa bigat ng katawan ni Rico. Mabuti na lang dahil matagumpay niya itong naisuot. Hindi na nag-abali si Payeng palitan din ang pang-ibaba nitong suot at baka kung ano pang isipin ni Rico sa kanya. Kalma ka lang ha, hindi naman itong masakit eh. Paalam ni Paye sa lasing na si Rico. Kinuha muna ni Paye ang isang maliit na tracking device at lumapit sa binata. Hindi naman niya pwedeng ilagay ito sa kamay o binti o braso dahil baka mapansin to ni Rico. Kaya sa parte ng likod na lang ito naisip na ilagay. Hindi naman to delikado at expert na si Paye sa gantong gawain. Kaya nakakasigurado siyang walang anumang mangyayari kay Rico na dahilan upang siya'y pagdudahan. Wait lang. Anang Paye habang inaayos ang pagkakagabit nito nang ginalaw ni Rico ang kamay nito. Anong ginagawa mo? Ako? Oh, wala. Inaayos ko lang ang kwelyo mo. Let me spend the night with you, can I? Ha? Hindi pa man natatapos si Paye ang sasabihin ay mabilis nang sinakop ni Rico ang kanyang labi upang hindi na makapagsalita pa. Napadiin tuloy ang kamay niya sa batok ni Rico dahilan upang unti-unting bumaon ang maliit na tracking device. Sandali lamang dumaing si Rico saka bumangon upang hawakan at tingnan kung anong sumakit banda sa kanyang likod. Pero dahil sa taranta ay mabilis tong pinigilan ni Paye gamit ng mga halik na agad namang tinugon ni Rico. Malalim ang gabi at tanging kuliglig lang ang maririnig sa paligid habang sa loob ng silid ay unti-unting lumalalim ang mapupusok na halik ng dalawa hanggang sa hinaing ni Paye ang sumunod at unti-unting pag-ingay ng loob ng kwarto. Sa kabilang banda naman, tinanong ni Sherwin si Rina upang alamin kung meron ng balita. Wala pa rin eh. Baka nakatulugan na yun ni Paye. Para ka namang bago sa babaeng yun. Tulog mantika. Walang kaalam-alam na sabi ni Rina na kampante lang na naghihintay ng tugon mula kay Paye. Nagpahinga na rin muna to dahil inaasahan itong umaga na Paye matatanggap ang kanyang mensahe. Kinabukasan naman ay nagising si Paye na nananakit ang kanyang buong katawan at sa pagitan ng kanyang hita. Doon lamang niya napagtanto na totoong may nangyari sa pagitan ng dalawa ni Rico matapos siyang makita ang bahid ng dugo sa kumot. Kaya kinuha to agad ni Paye at nilabahan upang hindi to maabutan pa ni Rico at ng ibang kasambahay bago siya dumiretso sa sariling silid matapos ibalik ang camera sa flower vase at pakinggan ang mensahe ni Rena. Magandang umaga. Oh, ang tahimik mo yata ngayon. Hindi naman alam ni Rico na totoo itong nangyari dahil sa matinding kalasingan. Mrs. Muling pagpukaw ni Rico sa atensyon ni Paye. Mistula namang nagising si Paye at doon lamang napagtanto na kanina pa pala siya kinakausap ni Rico. Ngayon hindi na alam ni Paye kung paano ipapaalam sa mga kasamahan ang nangyari sa pagitan nila ng gobernador, lalo na kung dumating sa oras na may mabuong bata sa ginawa nila. Sa huli, pinagpaliban nilang muna ni Paye ang kanyang iniisip at nag-focus sa misyon. Kailangan niya nang matapos ito agad at hanggat maaga pa, maipaalam na sa kaibigan ng nangyari. Pagsapit ng gabi, muling napansin ni Paye ang anino ng lalaki sa labas
At lumipas ang ilang minuto, dumating din si Rico sa kaning silid. Pansin ko na masyadong malalim ang iniisip mo. I don't know if dahil ba yun sa pagdadalang tao mo o may iba ka pang iniisip. Wika ni Rico habang dalang tray na naman ng pagkain. Hindi. Nalipasan lang kasi ako ng gusto kagabi. Pagdadahilan ni Paye na nagbabaka sakaling hindi naalala ni Rico ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Mukha nga. O ito, kumain ka na muna. Muli na naman siyang sinubuan ni Rico, kaya sinubo niya ito. Pero imbis na lunukin, sinantabi niya na muna ito sa kaning bibig. Sakto namang nagpaalam si Rico na aalis sandali upang sagutin ang tawag. Kinuha naman ni Paye ang pagkakataong yon at dali-daling pumunta sa basurahan at niluwa ang pagkain. Ganun rin ang ginawa ni Paye sa iba at tinapon ang gas sa lababo. Sumaktong dating naman ni Rico ay pasimping ininom niya ang basong walang laman. Inaanto ka na ba? Oo. Bumibigat na naman kasing talukap ng mga mata ko eh. Inalaya naman siya ni Rico ng mahiga at nang mapansing tuloy na siyang nakatulog, umalis ito ng silid. Bumangon naman si Paye sa pagkakahiga at mabilis nagpalit ng damit sa kasinuot ang earpiece. Na-track niyo na bang lokasyon? Tanong ni Paye kay Rena. Oo. Dumapa naman si Paye sa ilalim ng kama at kinuhang ilang bagay na maaari niyang gamitin pang depensa. Siningit ni Paye ang baril sa magkabilaan niyang bewang habang magkabilang kutsilyo naman sa suot niyang pantalon at iba pang gagamitan bago tinuluyang sinuot ang mask nito mula sa muka hanggang sa kanyang buhok kaya nagmistula itong ninja. Pagkatapos nito ay dali-daling lumibad si Paye sa second floor at mabilis tumalon bago gumulong sa isang madilim na parte. Siguraduhin yung nakalock lahat at naka-on ang CCTV ng bahay. Narinig ni Paye ang sambit ni Rico na nakasuot ang black tuxedo na kaibahan sa madalas niyang makitang suot nitong simpleng polo shirt. Makakaasa po kayo, boss. Sagot ng isang lalaki ngayon lamang nakita ni Paye. Luminga muna si Paye sandali sa paligid bago sumuot sa ilalim ng sasakyan ni Rico at mahigpit roong kumapit. Mabuti na lang na secure niya ng sasakyan at nalagyan ng hawak sa ilalim upang sakaling magkaroon ng emergency katulad nito. Paye, kumusta ka riyan? Tanong ni Rina habang binabasa ang lumalabas sa kanyang harap sa computer. Okay lang ako. Mamaya ka nang tumawag. Parating na siya. Ani Paye at mas hinigpitan pa ang kapit sa hawakan. Sandali lang namang binuhay ni Rico ang makina ng sasakyan at dahan-dahan tong pinaandar palabas ng bahay nito. Higit rin sa kalahating oras ang biyahe ni Rico bago tutuluyang makarating sa destinasyon. Halos mabali naman ang kamay ni Paye sa matinding pagkapit sa ilalim. All secured, boss. Uwi ka ng isang lalaki habang hawak ang baril nito bago mahinang hinampas ang sasakyan ni Rico upang sinyalis ng pagpasok. Nang makarating naman sa loob ay tinigil ni Rico ang sasakyan at lumapit sa isang abandonadong pader. Bumitaw naman si Paye sa pagkakahawak sa ilalim ng kotse at bahagyang sumilip si Rico. Nakita niyang may kinuha itong ID at tinapat yun sa pader kaya biglang nag-form ang pader ng isang elevator at sumakay si Rico doon. May bagong padating na deliver ngayong alas 3 ng umaga. Wika ng isang armadong lalaki. Mabuti kung ganun pare. Kapag malakas ang benta, malakas din ang kita at may bonus pang babae. Natutuwang wika ng kasama nito at tumawa na para bang nasisiraan ng ulo. Katulad ng ginawa ni Rico, may kinuha itong ID at tinapat yun sa pader. Lumabas ang elevator. Nang tuluyang makasakay ang dalawa, ay mabilis namang umalis si Paye sa ilalim ng kotse at kinuha ang kutsilyo sa bulsa. Nasa 6th floor si Governor. Wika ni Rina sa earpiece habang tinitingnan ng pulang dot kung saan niya natatrack ang lokasyon ni Rico. Ganun rin naman ang lokasyon ni Paye kaya kita niya ang layo sa pagitan nilang dalawa. Dumating na pala si boss. Wika ng lalaki habang naglalakad. Kaya nga mukhang may pag-uusapan na naman silang mag-ama. Teka lang pare naiihi ako. Wala nang bago ron Sumunod ka na lamang sa taas siguradong babalik ka na naman. Dumaan ito sa harapan ni Paye kaya mabilis siyang lumabas sa dilim at buong lakas itong sinipa sa mukha bago ito pinatulog. Dahan-dahang hinigit ni Paye ang walang malay na lalaki
at kinapa ang bulsa nito hanggang sa tuluyan na nitong makuha ang ID. Akma na sana siyang lalabas pero nakita siya ng isang grupo ng armadong lalaki kaya mabilis ang mga itong lumapit sa kanya. Paano ka nakapasok dito? Siyempre sa daan. San pa ba? Sagot ni Paye at yumuko ng akmang susuntukin siya ng isang lalaking malaki ang tiyan. Mabilis siyang tumakbot tumalon sa dingding at nag-back tayo bago sinipa ang lalaking tinutok ang baril sa kanya. Agad rin namang hinagis si Paye ang kutsilyo sa lalaking papunta sa kanyang likuran at kinuhang isa pang kutsilyo sa kaliwaning bahagi bago sinaksak sa suot na sapatos ng lalaki. Upang hindi magkaroon ng malakas na ingay, ay pinatahimik ito ni Paye gamit ang malakas na sipa sa muka. Katulad ng nauna, ay hinik ito ni Paye isa-isa sa dilim. Ganto ba yun? Tanong ni Paye sa sarili at sinubukang itapat ang ID sa pader at gumana nga ito. Nakasakay na ako sa elevator. Good. Pindutin mo ang 4th floor. Doon ka bumaba. Diyan papunta si Rico. Pinindot naman agad ni Paye ang 4th floor at bumukas ito. Muntikan pang makalabit ng lalaking baril na hawak niya. Mabuti na lang dahil mabilis itong naagaw ni Paye at natanggal ang bala nito sa isang iglap. Imbis na iputok ang baril, ay hinampas nito sa ulo at nilagyan ng tape ang bibig nito bago tinali ang kamay. Agad namang nagtago si Paye nang marinig ang sunod-sunod na yapak ng sapatos. Yes, Dad. As you can see, mas tumataas ang rate ng customer natin this month. Wika ni Rico habang kausap ang ama. Napakunot naman siya ng noo at tahimik sinundan si Rico habang kausap ang ama nito at may kasama ang 5 bodyguard sa likuran. Bumaba ang mga ito sa hagdan kaya pasimpleng lumiban si Paye sa isang lubid sa kanya ring dala. This is our final product. Uupo na naman ako sa pwesto, kaya mas lalong mapapabilis ang proseso ng pagbenta natin ng droga sa iba't ibang karatig na lugar. Napasinghap naman si Paye nang makitang pagbukas ng ilaw sa paligid kaya bumungad sa kanila ang malaking makina kung saan ginagawa ang shabu sa nasabing pabrika. Well, tomorrow, titingnan ko kung nasa maayos pa rin bang pagtatrabaho ng mga tauhan natin. Utsal ni Rico at may kinuha itong bagay sa attached case. Mukha lamang tong simpleng dilata. Pero katulad ng iniutos ninyo, naglalaman to ng droga. Bihasa na si Rico sa gantong trabaho. Kaya pasapit pa lang ng 18 taon na gulang ay minulat na siya ni Rodolfo sa gantong pasilidad. Magaling! At oras na makapanganak ng asawa mo, gagamitin din natin ang magiging anak mo upang sunod na mamahalan ng negosyo natin at sumunod sa yabak mo, iho. Sabi ni Rodolfo habang hawak ang tungkod na ginto nito. Matapos ang usapan ay hindi na hinihintay pa ni Payeng maabutan siya ng mag-ama at ng mga tauhan nito dahil dali-dali nitong umalis at sapat ang impormasyong nakuha niya. Sapat na po ba tong evidence para masagot lahat ng katanungan ninyo? Tanong ni Paye matapos ipakita ang malarawan at usapan kong ni Rico at ng ama nito. Ganun na rin ang factory at proseso ng pagsagawa ng droga at pagkakaroon ng drug operation. Magaling! Narito ang bayad at gantimpala para sa'yo. Nilapag ni Emily ang ilang attached case kung saan ito'y nagkakahalaga ng 5 milyon para sa kasamahan ni Paye. Habang si Paye naman ay inabutan ni Emily ng tseke na nagkakahalaga nga mas doble pa sa bilang ng bayad ng mga kasamahan. Labis naman ang saya ng mga ito maliban kay Paye. May parte sa kanyang nalulungkot na tulunin siyang mapapahiwalay kay Rico. Pero meron ding pagsisisi dahil naibigay niya ang sarili kay Rico dahil lamang sa isang misyon. Masaya pa akong mailalayo niyo na si Governor sa ama nito laban sa kasamaan. Anong sinasabi mo riyan, Agent Red? Si Rodolfo at ako ay matagal ang mag-asawa at kahit kailan hindi kami naghiwalay. Pagtatama ni Emily kay Paye. Po? Labis na pagtatak ni Paye dahil ang pagkakaalam niya ginawa ito ni Emily upang maisalba at malayo si Rico sa ama nitong si Rodolfo. It's very confidential. Hindi mo na yun dapat malaman pa. Tapos na ang trabaho niyo sa akin at nakakatiyak akong eto na rin ang huli nating pagkikita. Uwi ka ni Emily at sumakay ng sasakyan. Nang makaalis,
ay halos magsitalunan ng mga kasamahan niya dahil sa sobrang kasiyahan sa perang natanggap. Ngunit si Paye ay hindi kinikibo ang checking binigay sa kanya. Oh, Paye, bakit mukhang hindi ka masaya? Tanong ni Sherwin nang mapansin ang pananahimik niya. May mali, Sherwin eh. May mali talaga. Sambit ni Paye at lumapit kay Rena ang may malawak ring ngiti sa labi. Kailangan ko ang tulong mo, Rena. Ha? Para saan? Kailangan kong alamin ang susunod na plano ni Miss Emily. May mali sa sinabi ni at malakas ang kutob ko na hindi yun makakabuti kay Governor. Teka lang, talaga bang nahihibang ka na, Paye? Labas na tayo sa kasong yun at oras na manghimasok tayo. Tiyak na swerte na lang kung mabuhay pang isa sa atin. Hindi mo ko naiintindihan. Ano bang problema? Hindi pa rin ba sapat sa'yo ang perang binayad ni Miss Emily? O sadyang hindi lang perang gusto mo mula sa kanya? Huh, don't tell me. Nagpapadala kasi emosyon mo para sa gobernador? Tigilan mo ang balak mo, Paye. Kung ayaw mong masangkot sa ganung gulo, lalo ka na. Sabi ni Rina na sinang-ayunan ng mga kasamahan. Talaga bang natatakot lang kayo? O sadyang nasisilaw lang kayo sa perang yan? Ay, ito bang gusto ninyo? Tanong ni Paye at kinuha ang tseke at pinunit to sa harapan ng mga kasamahan. Kung ayaw niyo akong tulungan, pues ako mismo ang gagawa ng paraan. Huling sabi ni Paye at walang lingong naglakad paalis. Katulad nga ng sinabi ni Paye, mag-isa itong nagsagawa ng plano. Mas pinili ni Paye ang magpatuloy kasama si Rico sa kabila ng lahat ng kanyang nalaman. Ayokong mabuhay ka ng hindi buong pamilya, anak. Uwi ka ni Paye habang hawak ang tiyan. Sa paglipas ng araw at linggo, ay tuluyan ang nakaramdam si Paye ng morning sickness at mga sintomas ng pagbubuntis. Nakumpirma lamang ni Paye na tunay na siyang nagdadalang tao matapos itong sikretong magpa-check up sa doktor. Anong sabi ni Doc, Mrs.? Tanong ni Rico kay Paye nang dumating ito sa isang patimpalak kung saan si Rico naimbitahan ng isang bayan. Okay naman daw si baby. Hindi pa man lumilipas ang sadali, ay dumating ang ama ni Rico at naglakad habang hawak ang tungkod papalapit sa kanila. Hindi naman maiwasin ni Payeng makaramdam ng galit at pangamba, lalo pa nang magtagpo ang kanilang mga tingin. Alam ni Payeng tinatagong bahot sikreto ni Rodolfo at isa na ron ay ang balak na pagpatay kay Rico na pinagplanuhan ng mag-asawa. Have a nice day, Iha. Pilit namang ngumiti si Paye sa harap at pinaupo ito sa kanyang tabi. Habang nagkakasiyahan ng mga tao, ay alerto ang mga tingin ni Paye sa paligid. Iihi lang ako saglit ha. Dito ka lang. Dumiretso si Paye sa restroom ng babae at tiningnan doon ang sarili. Nakalimutan mo yata ang sinabi ko. Nahuli na nating pagkikita ang araw na yon. Muntik nang mapatalon si Paye nang pumasok si Emily sa loob ng restroom at naglagay ng lipstick sa labi nito. Miss Emily, ano pong ginagawa niyo rito? I'm here because I'm his mother. How about you? Sino ka? At ano ka ba niya? Balik na tanong ni Emily kay Paye nang tinutukoy si Rico. Ama po siya ng magiging anak namin. Ngumisi naman si Emily at tiningnan siya ni Paye. Mukhang tinutuo mo talaga ang role mo. May panunuyang sabi nito. Mabilis sinagis ang mamahaling shoulder bag sa pinto upang malak yun. Maling taong binangga mo, Iha. Ani Emily at ngumisi bago malakas sa sinipa si Paye sa tiyan pero mabilis na kayuko si Paye. Kapwa magaling pagdating sa martial arts at pag-ensayo ang dalawa. Pero kahit may edad ay hindi pa rin hinahayaan ni Emily malampasan siya ng pag-ensayo sa paggamit ng baril. Kaibahan kay Paye ay mas malakas ito at mabilis kumpara kay Emily, kaya hindi ganoong naging matagal ang paglalaban ng dalawa. Paglabas ng restroom, dali-daling tumakbo si Paye palapit kay Rico habang nakikipag-usap ito sa ibang guest na naroon. Rico! Sigaw ni Paye at sa unang pagkakataon, agad tong tinulak. Imbis na tumama ang bala ng baril kay Rico, ay tumama ito sa guest na kausap nito, kaya halos magkaguluhan ng mga taong naroon. What's happening? Tanong ni Rico at inilalayan si Payeng makatayo, pero muli siyang tinulak ni Paye
Nang magpakawala muli ang balang lalaking may hawak na sniper hindi kalayuan. Bilisan mo! Sigaw muli ni Pai kay Rico at hinila to patayo. Pero ngayon, si Rico naman ang nagprotekta kay Pai nang akma itong sasaksakin ng mga kalaban. Mag-focus ka. Huwag kang mula sa konsentrasyon mo. Paye! Sigaw ng isang pamilya na boses sa taas. Nang lumingon si Paye, ay nakita niya doon si Rina at hinagis ang baril sa kanya. Mabilis naman tong nasalo ni Paye at kinasa ang baril. Saka tumingin kay Rena nang mabilis sinugod ang lalaki may hawak na sniper. Habang sa kabilang banda naman ay nakikipagtunggali si Sherwin at iba pa nilang kasamahan sa mga kalaban. Bagamat nagtataka ay sumugod na rin si Paye. Ginamit niyang baril at pinaputok niya sa mga armadong lalaking nagpaulan ng bala. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Rico at mabilis binuhat si Paye. Ngunit si Paye ay patuloy lang sa pagpapaputok. Paano kung matamaan ka ng baril? Hindi ka nag-iingat eh. Alam ko ang ginagawa ko, mister ko. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Dahil sanay na ako sa gantong gawain. Nakipagmano-mano si Paye ng laban at nang mapatumba ito, inagaw ni Paye ang kutsilyo sa kasinugod ng mga armadong lalaki. Hangat hindi naman makapaniwala si Rico sa nakita. Alam kong maganda ako, pero hindi itong oras para titigan mo ako ng ganyan, mister ko. Ngumisi si Paye at ginalitan sa legang akmang babaril sa kanya. Napahanga naman si Rico at hindi ininda ang sugat na nasa kanyang braso. Katulad ni Paye ay nakipaglaban na rin ito ng walang takot at pangamba. Miss Emily! Sigaw ni Paye nang makita si Emilyng tumatakas, kaya mabilis tong hinabol ni Paye. Tumalon si Paye sa sasakyan at kinuha ang tubo ng bakal na kanyang nakita. Habang hinahabol, ay ginagamit ni Paye ang tubo upang pangdepensa sa mga kalabang lumalapit sa kanya. Hanggang dyan ka na lang. Sigaw ni Paye matapos palay pa rin ang tubo sa itaas ng tali ng bakal kung saan nakaharang ang daan nito. Imbis na makitaan ng kaba, ay tanging pangisi lang ni Emily ang nakikita rito at humarap kay Paye. Akala mo ba maiisahan mo ako? Tanong ni Emily kay Paye at lumabas ang ibang kalabang pumalibot sa kanya. Ngayon, tingnan natin ang lakas mo. Saka inutusan ng mga tauhan na sabay-sabay sumugod sa kanya. Nagawa naman ni Payeng depensahan ng sarili, pero dahil sa dami ng mga ito, ay nakaramdam din siya ng pagod at panghihina. Ito lang bang kaya mo, ha? Tanong ni Paye, kahit sa loob-loob, ay gusto na nitong matumba dahil sa mapas at sugat na kanyang natamo. Magaling ka, iha. Nais pa naman sana kitang gawing parte ng negosyo ko. Dahil tiga kong magkakaroon ko ng malaking pundasyon sa amin. Sambit ni Rodolfo na tumabi kay Emily. Ngunit hindi ko rin naman nais na magkaroon ako ng isang taksil na tauhan, kagaya mo. Dugtong pa nito at kinuha ang baril na inabot kay Emily kay Rodolfo. Napasigaw si Rico habang paikaikang tumatakbo, palapit kay Paye. At ang kaninang kasiyahan at excitement na naramdaman ay mas lalong nadagdagan ng masilayan ng mag-asawang si Rico at makitang kalagayan nito. Bagay na bagay nga kayo ng tao niyan. Parehas talunan at mabilis magpaikot. Pag siniswerte ka nga naman, oh. Now, honey, hindi na tayo mahihirapan pang patay ng dalawang sagabal na yan. Unahin ko na muna tong asawa mo para naman makita mo kung paano ko siya mapatay sa harapan mo mismo, anak. Usal ni Rodolfo at tinutok ang baril kay Paye. Ngunit bago pa man makalabit ito, ay dalawang sunod na putok na ng balang umalingaw sa paligid. Hindi mo ako anak at hindi niyo ako magiging anak kailanman. Sambit ni Rico habang umuusok pa ang dulo ng baril na hawak nito habang nakatingin sa mag-asawang nakalupasay sa sahig. Kasabay naman ito ang pagdating ng mga kasama ni Paye at lumapit sa kanila. Ayos ka lang ba? Bungad na tanong ni Rina kay Paye. Imbis na sumagot, niyakap lamang ni Paye si Rena at doon nagsimulang bumagsak ang kanyang mga luha. Salamat. Sus, matitiis ka ba naman namin? Lalo na ako, no? Hindi matutumbasan ng kahit nanong bagay dito sa mundo ang pinagsamahan nating dalawa. Binitawan naman ni Rico ang baril at hinawakan ng sugat sa kanyang braso. Sandali lang at kumalas na ng yakap si Paye sa mga ito
Sa kabinalang ang tingin kay Rico na pilit hindi pinapahalata ang pag-inda ng sakit na nanggagaling sa kaning braso. They're not my parents. We have planned it all this time. Simula nang muli kang bumalik sa tahanan natin. Hinayaan ka namin gawin ang gusto mo. But all this time palagi mo na lang kaming nasa likod at nakaabang susunod mong gagawin. Pag-amin ni Rico kay Payi. I know you want to protect me, but I also want to protect you, especially our baby. This time, alam kong totoo na to at walang halong biro. I love you, pero hayaan mo munang pagbayaran kung ginawa kong kasalanan. Usal ni Rico nang dumating ang mga pulis at lumapit sa kanya. Hinabol naman to ni Payi, pero pinigilan to ni Rina at ang mga kasamahan niya. Hayaan mo ng batas na magpasya, Payi. Malungkot na wika ni Rina. Bagamat sumunod lang si Rico sa kautusan na kinikilala nitong ama, pero ang kasalanan ay kasalanan at dapat pagbayaran yon. After 4 years, 4 na taon nang nakalipas at tuloy na rin nakalay si Rico sa bilangguan. Sa kabila ng kasalanang nagawa, ay may ilan pa rin mga taong naniniwala kay Rico at sumuporta para sa binata. Nahatulan si Rico ng 2 taong pagkakabilanggo sa kulungan, pero sa kabila nito ay pinilit pa rin siya ng taong balikan ang katayuan sa lipunan. Hindi para gamitin to laban sa kasamaan, ngunit upang makatulong to sa mga taong nangangailangan at nagtitiwala dito. Maraming salamat po, Governor. Buong pusong sambit ng matanda matapos tong makatanggap ng cash mula kay Rico na malaking tulong upang ito'y makapagsimula ng kahit maliit na karinderya. Walang kahit anong kamera o maraming tao sa paligid na nakakita sa ginawa't ginawa ni Rico. Para kay Rico, hindi niya na dapat iyon isa publiko pa. Walang naman po, Lola. Tugon ni Rico at kumaway dito nang ito'y makaalis. Para kay Rico ay sapat nang makatulong siya ng bukas sa kalooban at hindi ginagawa upang may masabi lang ang iba sa kanya at magpabango ng sariling pangalan. Pagkatapos nito, bumalik si Rico sa loob ng bahay nito at tumiretso sa office upang doon muna ipagpatuloy ang trabaho. Mama, why is Daddy so busy? Naabutan ni Rico ang tanong ng kanyang anak. Lumapit naman si Rico sa anak at binuhat ito. Because you need to work so that you can have a food to eat and shelter to sleep on. Anyang Rico sa anak na lalaki at binaba ito matapos maglikot ng kaning bisig. Tingnan mo yung anak mo. Masyadong makulit at hindi na ubusan ng kwento tanong. Nakahawak sa sinapupunang sambit ni Payi. 6 na buwan na ang tiyan ni Payi at sa susunod na mga buwan ay manganganak na siya. Nagtaka ka pa? Kanino pa ba magumana sa kadaldalan at pagiging pilyo niyan, ha, mister? Di sa'yo lang. Aray ko naman. Daing ni Rico at hinawakan ng brasong namula dahil sa madiing pagkagat ni Payi kanina. Isa pang kagat mo at ikaw naman ang kakagatin ko riyan. Noong araw kasing makalay si Rico ay nagpakasal na rin ng 2. Iniwan na rin ni Payi at ang mga kasamahan ng trabaho sa agency upang magsimula ng bagong buhay. Nagtatrabaho nito ngayon sa kumpanya kung saan pinapamalaan ito ni Rico habang isa pa ring gobernador ng bayan. Katulad ng pinangako ni Rico sa lahat at sa kanyang sarili ay hindi na muli nitong uulitin ang gawain, lalo pa na gamitin ng pwesto para sa sariling kapakanan. Kakagatin mo ako? Gusto ko yan, ha? Tila kinikilig pang sabi ni Payi at akmang muling kakagatin si Rico pero pinigilan niya to. Kahit kailan talaga, hindi pa rin nawawalang pagiging sadis at pangakakit mo sa akin. Wika ni Rico at pinanood ang anak nilang masayang naglalarong mag-isa. Hindi nga ako titigil eh. Ganun na. Ngumisi si Rico at hinabot si Payi nang bigla itong tumakbo nang akmanasan niya itong kakagatin. Sumunod naman ang anak nila kay Payi at naghabulan ng mga ito pababa sa hagdan kahit ng mga katulong ay nakisali na rin. Halos sumakit naman ang tiyan ni Manong Joel at ang iba pang tauhan ni Rico sa labas habang masaya silang pinapanood. Wakas,